Naglalakad si Damian papasok sa boardroom, hawak-hawak ang mamahaling tablet habang abala sa pagbabasa ng mga financial projections. Hindi man lang niya inisip ang nangyari kay Lyra. Para sa kanya, maliit na aberya lang iyon, isang basurerang walang posisyon, walang boses, at walang kahalagahan sa buhay niya. Pero hindi ganoon ang tingin ni Serafina, ang babaeng executive na nakamasid kanina. Sa loob ng boardroom, tahimik siyang umupo sa dulo ng mesa, nakasara ang jacket, at may bahagyang sulyap kay Damian. Sa isip niya, malinaw na malinaw ang nangyari, hindi tama. Habang nagsisimula ang meeting tungkol sa isang bagong city development project, maririnig ang boses ni Damian, kumpiyansa, malamig, diretso sa punto. Lahat nakikinig, lahat sumusunod. Pero hindi niya alam na sa labas, naglalakad ng luhaan si Lyra, pilit na pinupunas ang luha gamit ang kamay niyang amoy basura at pawis. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kapatid na si Jonas na baka mawalan na siya ng trabaho. Pagdating niya sa kanilang maliit na barong-barong, nakaupo si Jonas sa banig, nanginginig. 8? Bakit ang tagal mo? Masama ang pakiramdam ko. Lumuhod si Lyra, pinilit maging matatag. Pasensya na, Jonas. May nangyari lang kanina pero ayos lang yon. Ayos lang ako. Pero hindi siya ayos. Sa totoo lang, ang dibdib niya ay parang pinipiga. Hindi dahil sa galit lamang, kundi dahil sa takot, takot na hindi niya maibigay ang gamutan ng kapatid. Kinabukasan, hindi niya alam kung dapat pa ba siyang bumalik sa trabaho. Pero wala siyang pagpipilian. Buong lakas ng loob siyang nagpunas ng mukha, nagsuklay, at muling sinuot ang lumang uniforme. Pagdating niya sa lugar kung saan siya nakadestino, nagulat siya. Ang dalawa sa mga security guard ay nag-aabang, pero hindi hostile ang aura nila ngayon. May kinakausap silang babae na nakatalikod. Nang lumingon ito, nagulat si Lyra. Si Inga Serafina. Magandang umaga, Lyra, bati ng executive na may mabait na ngiti. Napalunok si Lyra. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ma'am, pasensya na po sa nangyari kahapon. Hindi ko po sinasadya. Itinaas ni Serafina ang kamay niya, pinatitigil siya. Alam kong hindi mo sinasadya. Sa katunayan, nakita ko ang buong pangyayari. At gusto kong personal kang makausap. Nagkatinginan ang mga guard, nagulat. Ha? Nakita niyo po lahat? Tanong ni Lyra, hindi sigurado kung ikakatuwa o ikakabahala niya. At sa tingin ko, hindi tama ang naganap. Hindi ka dapat pinagsalitaan ng ganoon. Hindi ka dapat pinahiya. Napaluha si Lyra ngunit pinipigilan niyang tumulo. Ma'am, salamat po. Sanay na po kasi ako na ganon ang tingin ng mga tao sa akin. Ngumiti si Serafina ng mailungkot. Hindi ibig sabihin na kung sanay ka, tama na iyon. Nagpatuloy siya. Lyra, gusto ko sanang imbitahan ka sa opisina ko. May kailangan akong ipaliwanag. At may alok ako para sa'yo. Nagulat si Lyra. Alok po. Pero bago pa siya makasagot, lumitaw ang isang pamilyar na kotse sa driveway. Ang matte black luxury car ni Damian. Bumaba si Damian, seryoso ang mukha. Pagkakita niya kay Lyra, agad na nag-iba ang tono ng boses niya. Bakit nandito ka na naman? Hindi ba't pinaalis ka na namin? Hindi pa nakakasagot si Lyra, sumingit si Serafina. Damian, ako ang nagpaimbita sa kanya. Nanlamig ang mukha ni Damian. Ikaw? Bakit? Serafina tumingin ng diretsyo. Dahil hindi ka tumingin ng maayos kahapon. May hindi kang nakita. Tumawa ng mapait si Damian. Serafina, with all due respect, she's a garbage collector. What's so important about her? At doon, biglang sumeryoso ang boses ni Serafina. Importante siya dahil mali ang ginawa mo. Hindi dahilan ang posisyon mo para hamakin ang sinuman. At higit sa lahat, may mas malaki kang hindi alam. Nagkunot ang noo ni Damian. Ano naman yon? Malalim ang hininga ni Serafina bago sinabi. Lyra ay hindi basta basurera. Napatigil ang lahat. Kahit si Lyra, hindi makagalaw. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Damian. Tinitigan ni Serafina si Lyra, parang hinihingi ang permiso. Pwede ko bang sabihin? Umiiling si Lyra, kinakabahan. Ma'am, wag na po. Pero huli na.
Dahil naghihintay si Damian ng sagot at hindi siya sanay mapag-alangan ng iba. Serafina huminga ng malalim at sinabi, ang pamilya ni Lyra ay bahagi ng Community Partnership Program ng kumpanya. Siya ang dahilan kung bakit tayo may grant mula sa na tumutulong sa mga indigent families. Siya ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy tayong may malaking support sa mga proyekto. Kung hindi dahil sa tracking reports niya sa ground level, matagal nang bumagsak ang pilot testing ng program. Nangangatog ang labi ni Lyra. Ma'am, bakit niyo sinabi? Tumingin si Serafina sa kanya, mahinahon. Dahil hindi dapat minamaliit ang taong gumagawa ng totoong trabaho. At kailangan nilang malaman iyon, lalo na siya. Napatigil si Damian. Tila hindi makapaniwala. Pero hindi pa doon nagtatapos. Tumalikod si Serafina kay Damian. At isa pa. Damian, kailangan mong malaman na may meeting ka mamayang hapon. Meeting? Saan? Tanong niya. Sa community office. At guess what, si Lyra ang magiging head liaison mo. What? Hindi makapaniwala si Damian. Yes. Dahil kailangan mong makita ang realidad. At kailangan mong matutong makipag-usap ng may respeto. At sa puntong iyon, hindi makapagsalita si Damian. Kahit ang mga guard na patulala. Si Lyra, nakatingin lang sa lupa, hindi dahil nahihiya, kundi dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang biglang pagbabago ng tadhana. At doon nagsisimula ang malaking turning point. Dahil ang isisi ay mapipilitang makipagtrabaho sa basurerang minamaliit niya. At sa mga susunod na araw, unti-unti niyang makikita ang mundo mula sa mata ni Lyra. At ang mga susunod na mangyayari, doon magsisimula ang tunay na pagbabago sa buhay nila. Naglakad si Damian palayo, pero halatang hindi niya alam kung saan siya tutungo. Parang naliligaw. Parang unang beses niyang nawala ang kumpiyansa. Hindi siya sanay na may nagsasalita sa kanya ng diretsa hanggang noon, lalo na si Serafina, isa sa ilang taong malapit kay chairman. Samantala, si Lyra ay nakatayo pa rin sa tabi ng mga security guard, nanginginig ang tuhod, hindi dahil sa takot kundi sa bigat ng nangyayari. Hindi niya alam kung bakit biglang nabuksan ang katotohanan tungkol sa papel niya sa programa. Hindi niya naman iyon ipinagyayabang. At lalong hindi niya inaasahan na gagamitin iyon ni Serafina ngayon. Maambulong ni Lyra, halos hindi marinig. Pasensya na po talaga kung nagulo ko ang trabaho. Lumapit si Serafina, marahang hinawakan ang balikat niya. Lyra, wala kang ginulo. Ang binago mo ay pananaw ng mga taong matagal nang hindi tumitingin sa ibaba. Pinisil niya ng bahagya ang balikat ni Lyra bago tumalikod. Magpahinga ka muna ngayon. Mamayang hapon, sasama ka sa akin. Tahimik na tumango si Lyra. Nasa loob na sila ng van ni Serafina. Tahimik si Lyra, pinipisil ang kamay niyang nanginginig, habang sa kabilang upuan ay nakaupo si Damian, naka-cross arms, tila walang gana. Malinaw ang tensyon. Humigop si Damian ng hangin, napapailing. Hindi ko maintindihan bakit ako kailangang sumama rito. I have 100 more important meetings. Bakit kailangan kong makipag-meeting sa... Tinamaan siya ng tingin ni Serafina, malamig, matalim. Tapusin mo yung pangungusap mo at tingnan natin kung magugustuhan mo ang susunod kong sasabihin, Damian. Hindi na siya nagpatuloy. Tumikhim na lang siya, nagkunwaring abala sa tablet kahit walang ginagawa. Si Lyra naman ay nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga barong-barong na dadaanan nila. Dito nagsimula ang programang tinutulungan niya. Dito nagkaroon ng pag-asa ang ilang pamilya. At dito rin nagkatsansa ang kapatid niya na umasang gagaling. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na pati ang sihi ay makikita ang realidad na ito. Pagbaba nila, sinalubong sila ng mga bata. May hawak silang maliit na placard. Salamat, Lyra. Lyra. Ate Lyra. At may ilan pang sumisigaw. Ate, may dalang pagkain. Napangiti si Lyra at saglit na nalimutan ang bigat ng araw niya. Mga anak, may dala si Ma'am Serafina at company. Halika kayo. Napatingin si Damian sa eksenang iyon. Hindi niya ito ma-process. Ang basurerang hinamak niya kahapon, tinatanggap ngayon na parang bayani. Sa loob ng multipurpose hall, nagsalita ang barangay leader. Salamat po sa tulong na natanggap namin.
At higit sa lahat kay Elira, na araw-araw nagre-report at hindi kami iniiwan. Kung hindi dahil kay Elira, hindi namin alam na may ganitong programa. Damian slowly turned to Lyra. Ang mukha niya, tila unti-unting nawawala ang yabang at pumapalit ay hindi maipaliwanag na pagkalito o pag-intindi. Huminga ng malalim si Serafina at nagsalita. Damian, gusto kong makita mo ito. Ang trabaho dito hindi nabibili ng pera. Hindi minamaliit ng titulo. Mas mahalaga ito kaysa sa 5 luxury car mo. Nagkunot ang noo ni Damian pero hindi na siya sumagot. Sa isang tabi, lumapit ang batang lalaki na nakasuot ng lumang t-shirt. Ate Lyra, si Jonas po kayo. Kamusta na po siya? Ngumiti si Lyra. Medyo nanghihina pa rin pero lalaban kami. Napahinto si Damian. Jonas? May kapatid siyang may sakit. At doon niya unang beses tiningnan si Lyra, hindi bilang basurera, kundi bilang tao. Tahimik ang lahat. Tahimik pero mabigat. Hanggang sa nagsalita si Damian, mahina lang. Lyra, bakit hindi mo sinabi na ikaw ang nag-ulat sa ground? Bakit hindi mo sinabi na ikaw ang dahilan ng mga projects namin? Tumingin si Lyra sa kanya, walang galit, walang yabang. Simple lang. Hindi ko po kailangan sabihin. Hindi ko po trabaho ipagyabang ang ginagawa ko. Ginagawa ko lang po ang kaya ko. Napayuko si Damian, hindi makatingin ang diretsyo. Hindi siya sanay na mali siya. Pero ngayon, alam niyang mali siya. Hindi ka lang basta basurera, bulong niya. Ngumiti si Lyra ng mahina. Basurera po ako. Hindi ko ikinakahiya yon. Pero hindi ibig sabihin na wala akong halaga. At doon, parang may tumama sa dibdib ni Damian. Parang unang beses niyang naintindihan ang salitang dignidad. Pagbalik si opisina. Kinabukasan, nagulat ang lahat ng staff. Dumating si Damian ng maaga at naglakad siya diretso sa area kung saan nagtatrabaho ang sanitation workers. Hindi makapaniwala si Lyra nang lumapit si Damian sa kanya. Good morning. Lyra. Kinilabutan ang buong team. Never pa nilang narinig ang CEO na bumabati sa rank and file. Hindi nagsalita si Lyra. Nagulat siya. Naglakad si Damian palapit, huminga ng malalim at nag-abot ng sobre. Ano po to? Tanong ni Lyra. Sweldo mo. 3 buwan advance. At full benefits para sa kapatid mo. Galing sa personal kong budget. Nanigas si Lyra. Ha? Ma'am Serafina po ba ang may? Hindi. Ako. Tumingin si Lyra sa kanya, naguguluhan. Bakit niyo po to ginagawa? At doon, sa unang pagkakataon, nagsalita si Damian ng walang ere, walang pader, walang yabang. Dahil mali ako. At gusto kong simulan sa tama. Tahimik ang lahat. Ang mga kasama ni Lyra ay halos hindi makahinga. Nagpatuloy si Damian, mahina pero totoo. Kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ulit ng program. And this time, I want to learn from you. Natigilan si Lyra. Sir, hindi ko po alam kung. Hindi niya tinapos dahil biglang tumunog ang walkie-talkie. May emergency sa warehouse. May natrap na tauhan. Nagulat si Damian. Lyra, ikaw ang masanay sa lugar na iyon. Lead the way. At doon, nagkatitigan sila. Isang isifi na handang sumunod sa isang basurera. Nagpahiwatig iyon ng malaking pagbabago. At dito palang nagsisimula ang malaking kwento. Pagkarinig ni Eliana ng malakas na busina ng sports car, agad siyang napalingon. Doon niya nakita si Damian, nakasandal sa pinto ng mamahaling kotse, nakasuot ng sunglasses, parang walang pakialam sa paligid. Ngunit halatang galit ito. Mabilis at madiin ang bawat hakbang nitong papalapit. Eliana, sigaw ni Damian. Ano bang klase ang ginawa mo? Napasinghap ang mga kasamahan ng dalaga. Ang ibang tambay ay tumigil sa pag-uusap, hawak ang kanilang mga soft drinks habang nakasilip sa gilid. Kahit ang ilang bata ay tumigil sa paglalaro dahil sa tensyon. Hindi umimik si Eliana at bahagyang lumingon pabalik sa truck ng basura. Tinabig niya ng kaunti ang sako ng basura na nakaharang sa daan. Ano, ulit ni Damian, mas malakas na. Akala mo ba nakakatuwa yung ginawa mo sa kotse ko?
Dahan-dahan siyang huminga, pinipigilan ang panginginig ng boses. Kung hindi mo ako binastos kanina, hindi ko magagawa yon. Nirerespeto ko ang trabaho ko. Tumawa si Damian, hindi masaya, kundi puno ng pangungutya. Respeto, anito. Trabaho mong mangolekta ng basura. At trabaho ko ang siguraduhing hindi ako ibinababa ng tulad mo. Nagsimula nang mag-init ang tenga ng dalaga. Nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanila. Ngunit may kakaibang tapang ang gumitaw sa puso niya sa sandaling iyon. Kahit basurera ako, tao pa rin ako, sagot niya. At hindi mo pwedeng tapakan-tapakan lang. Nagitngit si Damian. Alam mo ba kung magkano ang kotse kong iyon? Mas mahal ba yan kaysa sa respeto sa kapwa? Mabilis na tugon ni Eliana. Saglit na natahimik ang si. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil hindi niya inasahan na may sasagot sa kanya ng ganoon. Pero bago pa muling lumala ang sitwasyon, biglang may sumulpot na isang matandang babae, hirap huminga, may bitbit na 2 supot ng gulay. Anak, wika nito kay Eliana. Ano bang nangyayari dito? Nanlaki ang mata ng dalaga. Nay, bakit kayo pumunta dito? Sabi ko sa inyo magpapahinga lang kayo sa bahay. Ngunit lumapit na ang ina ni Eliana, hawak ang braso niya na parang nag-aalala. Damian, na nakatingin lang mula sa gilid, biglang nag-iba ang ekspresyon. Ang yabang ay napalitan ng kakaibang tensyon. Parang may bumagsak sa dibdib niya. Siya ba ang nanay mo? Mahina ngunit nanginginig niyang tanong. Sagot ni Eliana, nakataas ang kilay. Bakit? May problema ka rin ba sa kanya? Hindi sumagot agad si Damian. Tila may kilalang bakas ang mukha ng ina ni Eliana na nagpaalala sa kanya ng isang bagay na pilit niya yatang nilimot, isang pangyayaring nagmula sa batang edad niya, sa isang matandang nagligtas sa kanya noong minsan siyang nawawala sa palengke. At mukhang ang babaeng iyon ay ang mismong nasa harap niya ngayon. Kitang-kita ni Eliana ang pagkalito sa mukha ng si. Inay, kayo po ba yung tumulong sa batang umiiyak sa palengke noon? Marahang tanong ng isang tambay, nakikinig sa kanilang usapan. Umiling ang nanay ni Eliana, nahihiya, pero may pag-amin sa ngiti. Matagal na iyon. Bata pa siya. Hindi ko na maalala ang mukha. Pero si Damian parang biglang nanumbalik ang alaala sa kanya. Ang maliit na bata na ito noon, nakasuot ng puting polo, umiiyak sa gitna ng palengke habang nilalagnat. Isang matandang babae ang nagbigay sa kanya ng tubig at pinahiga siya sa lilim habang tinawag ang mga pulis. Hindi siya nagkamali, iyon nga. Kung ganon, dahan-dahang sabi ni Damian, utang ko pala sa inyo ang buhay ko noon. Napatigil ang lahat ng tao sa paligid. Kahit si Eliana, sandaling nawala ng salita. Anong sinasabi mo? Tanong niya. Hindi ka nagbibiro. Umiling ang sisi. Noong bata pa ako, nawawala ako. At ang nanay mo ang tumulong sa akin. Hindi makapaniwala si Eliana. Maging ang ina niya ay bahagyang napatulala. Anak, hindi ko naman sinasadyang. Hindi na nakapagtimpi ang dalaga. Kung ganon, bakit mo kami tinatrato ng ganito? Kung utang na loob mo pala sa amin ang buhay mo? Hindi makasagot si Damian. Kita sa mukha niyang nahihiya at nabibigla, isang emosyon na hindi karaniwan para sa isang taong sanay sa kapangyarihan at kontrol. Lumapit si Damian kay Eliana at sa nanay nito. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam, hindi ko naalala at naging masama akong tao sa inyo. Hindi pa rin gumalaw o nagsalita si Eliana. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sumigaw. Pero parang natunaw ang galit nang makita ang tunay na pagsisisi sa mata ni Damian. Paano na iyang kotse mo? Mahina niyang tanong. Hindi ko naman kayang bayaran iyon. Tumingin si Damian sa likod at nakitang natuyo na ang mansa ng basura sa hood. Bumuntong hininga siya. Hindi na mahalaga ang kotse, Eliana. At sa unang pagkakataon, maramdaman niyang ang boses ni Damian ay hindi galit, kundi totoo. Mas mahalaga na maitama ko ang ginawa ko sa inyo. At doon, parang unti-unting nabasag ang bangin sa pagitan nila. Ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat dahil marami pang dapat mangyari. At doon tayo magpapatuloy sa susunod. Hindi pa rin gumalaw si Eliana. Parang nakatayo siya sa pagitan ng dalawang mundo, yung isa'y puno ng galit at sama ng loob, at yung isa naman ay puno ng biglaang pagsisisi at hindi inaasahang koneksyon. Tahimik ang paligid.
Kahit ang mga tambay ay parang napako sa kinatatayuan. Walang gumagalaw. Lahat nakamasid. Hanggang sa muling nagsalita si Damian. Eliana. Nanay, maari ba tayong mag-usap sa isang mas maayos na lugar? Anya, may paggalang sa boses. Agad namang pumagitna ang isa sa mga kasamahan ni Eliana sa trabaho, si Mario. Aba teka, sir, sabat nito, nakaamba ang kamay sa dibdib ni Damian. Hindi basta-basta lumalapit sa amo namin kung ano-ano lang ang balak nyo. Pinandilatan siya ni Eliana. Mario, hindi ko siya amo. Ay, nga pala, sagot ng lalaki, tumikim. Pero point ko, huwag kayong gagawa ng masama. Hindi na nakipagtalo si Damian. May respeto ako sa inyo. Pangako. Napatingin ulit si Eliana sa ina niya, na nakatayo pa rin pero halatang kinakabahan sa biglang tensyon. Inay, bulong ni Eliana, gusto niyo bang umuwi na lang kayo? Marahang umiling ang matanda. Kung kailangan niyang humingi ng tawad, pakinggan natin. Hindi dahil mababa tayo, kundi dahil mas mabuting hindi natin dinadala ang bigat ng puso. Tumango si Eliana. Fine, sagot niya sa si. Pero dito lang. Dito tayo mag-uusap. Wala akong tiwala na sumama sa kotse mo. May kirot na dumaan sa mukha ni Damian, pero mabilis itong napalitan ng pag-unawa. Tama, tugon niya. Hindi ko kayo masisisi. Huminga ng malalim si Eliana. Para bang kinailangan niyang ihanda ang loob niya sa bawat susunod na salita. Sa kanya sinabi, kung totoong naaalala mo ang nanay ko, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil ngayon ko lang siya nakilala, sagot ni Damian tapat. Nung huli ko siyang makita, bata pa ako. Siguro 6 o 7 taong gulang. Akala ko hindi ko na siya makikita ulit. Pero bakit ka nagagalit kanina? Sagot ni Eliana, naniningkit ang mata. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Nagtatrabaho lang ako. Napayuko si Damian ng bahagya, isang bagay na tila hindi niya nakaugalian. Hiyang-hiya ako, mahina niyang sabi. Aminado akong naging arogante. Sanay akong nasusunod. Sanay akong walang pumipigil sa akin. At mali iyon. Hindi dapat ako ganoon. Nanginginig ang dila ni Damian habang nagsasalita. Sanay siyang komportable. Sanay siyang boss. Pero ngayon siya ang nakikiusap. Hindi ko dapat ibinaba ang tingin ko sa'yo dahil lang sa trabaho mo, dugtong niya. Pinagsisihan ko agad. Napahalukip-kip si Eliana. Mabuti naman. Kinurot siya ng ina sa tagiliran. Anak naman ang tigas mo. Pero totoo naman, nay, sagot ng dalaga. Hindi basta-basta ang ginawa niya. Napatango ang ina. Pero bigyan mo rin ng pagkakataong itama ang pagkakamali. Tahimik si Damian sandali bago nagsalita ulit. Eliana, kung papayag ka, ako ang magbabayad para sa pagpapagamot ng nanay mo. Natigilan si Eliana. Napalakas pa ang tibok ng puso niya. Ha? Mabilis niyang tanong. Ano nang sinasabi mo? May arthritis siya, hindi ba? Tanong ni Damian, tinitingnan ang tuhod ng matanda na nakabalot sa lumang sakong tela. Halata ko kanina pa siya nahihirapan tumayo. Agad na lumapit si Eliana para tulungan ang ina nitong umupo sa gilid ng truck. Pero paano mo? Hindi ko kailangan ng paliwanag, putol ni Damian. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako ligtas noon. Ngayon, ako naman ang tutulong. Uminit ang mata ng mga nakikinig. Kahit si Mario ay napakamot ng ulo, parang nalito sa biglang pagbabago. Eliana, patuloy ni Damian, hayaan mong itama ko ang mga nagawa kong mali. Mariing tumingin ang dalaga sa kanya. Huling tanong, Damian, Anya. Ginagawa mo ba to dahil naaawa ka sa amin? O dahil masama ang loob mo dahil sa kotse? Diretsong tumingin si Damian sa kanya. Ginagawa ko to dahil kailangan kong maging mas mabuting tao kaysa kahapon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Eliana na hindi niya kayang tanggihan ang sinseridad na iyon. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Dahil sa likod ng boses ni Damian, may paparating palang sasakyan, isang itim na SUV na mabilis ang pagdating. Bumukas ang pinto. At bumaba ang isang babaeng elegante, naka-high heels, matapang ang mukha. Damian, ano itong naririnig kong binabastos mo ang mga taong ito? Sigaw ng babae. Nanigas si Damian. Nanlaki ang mata ni Eliana.
Si Cassandra, bulong niya sa sarili. Ang fiancé ni Damian. At doon magsisimula ang panibagong gulo. Bumigat ang hangin nang bumaba si Cassandra mula sa FE. Parang lahat ng tao ay sabay-sabay na napalunok nang makita ang presensya nito. Matangkad, matapang ang postura, at may kayabangang hindi na kailangan ipakita dahil umaapaw na ito sa mismong paraan ng paglakad niya. Diretso siyang lumapit kay Damian, halos ay slice ang hangin bawat hakbang. Damian Salvador, mariing sabi niya, ipinaliwanag mo bang maayos ang sitwasyon sa akin o kailangan ko pang manghula dito? Hindi nakasagot si Damian agad. Halata sa mukha niya ang pag-aalala. Cass, sandali lang. Sandali, puto ni Cassandra, tinaas ang kilay at saka lumingon kay Eliana at sa ina nito. Ito ba ang sinasabi mong gulo? Ito ba ang babaeng sinasabi mong nagkaroon lang ng misunderstanding? Hindi gumalaw si Eliana pero ramdam niyang tumindi ang pintig ng puso niya. Napatingin siya kay Damian, umaasang sasabihin nito ang totoo. Ngunit nauna nang magsalita si Cassandra. Ano nang ginawa ninyo? Bakit ka nakikipag-usap sa kanila sa gitna ng kalsada? Sila ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng gasgas ang kotse mo? Napakunot ang noo ni Damian. Cass, hindi sila ang may kasalanan. Hindi sila, balik ni Cassandra, at ngayon ay nakapamiwang na siya. Abat nakakagulat. Kasi sa tingin ko, sila ang dahilan kung bakit narinig kong stress na stress ka kanina sa telepono. Lumapit siya ng isang hakbang kay Eliana, halos magdikit ang kanilang mukha. Ano ba talaga ang ginawa mo, ha? Malamig niyang tanong. Tingin mo ba okay lang nasabuyan ang kotse ng si? Alamin mo dapat ang lugar mo. Hindi pa nakakasagot si Eliana nang biglang magsalita si Damian, ngayon ay mas matalim at matatag. Cass, tama na. Nanlaki ang mata ni Cassandra. Ano? Tama na, ulit ni Damian, this time mas mababa ang boses. Mali ako. Hindi siya ang may kasalanan. Ako ang nang insulto. Ako ang nang hamak. At ako ang dapat humingi ng tawad. Parang natigilan ang lahat. Maging si Cassandra ay napaatras ng konti. Damian, hindi mo sinasabi yan, bulong nito, halatang hindi makapaniwala. Pero hindi natitinag si Damian. Totoo, sagot niya. Mali ang ugali ko kanina. At nasaksihan mo kung paano ako pinagmukhang masama dahil sa sarili kong pagmamataas. Nag-iba ang ekspresyon ni Cassandra, mula galit, naging iritado, saka naging malamig. At ano ngayon, singhal niya. Pagtatanggol mo silang basurera. Hindi sila basurera, mariing tugon ni Damian. Tao sila. At mas may puso sila kaysa sa atin sa maraming pagkakataon. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Cassandra. Hindi niya matanggap ang mga salitang iyon. Kaya pala, ani Cassandra, nanginginig ang labi sa inis. Kaya pala hindi mo ako kinausap agad. Naabutan kitang nagtatanggol ng ibang babae. Eliana is not the problem, sagot ni Damian. Oh really, sagot ni Cassandra, at pagkatapos ay tinitigan ng masama si Eliana. Ikaw babae ka, ano bang balak mo? Gumawa ng drama para kaawaan ka ng si. Classic. Muntik nang sumagot si Eliana pero inunahan siya ni Damian. Huwag mong idadamay si Eliana, Anya. Kung may problema ka, sa akin ka magalit. Pero hindi nagpasindak si Cassandra. Fine. Magagalit ako sa'yo, Anya. Dahil ngayon pa lang, Damian, sasabihin ko na, hindi ko kayang makipag-fiant sa isang lalaking dumedepensa sa mga taong hindi niya ka-level. Natahimik ang lahat. Maging si Eliana ay napalunok, hindi makapaniwala sa naririnig. Cass, bulong ni Damian. Hindi mo ba nakikita kung gaano kakataas ang tingin mo sa sarili mo? Hindi mo ba naririnig ang mismong sinasabi mo? Napangisi si Cassandra. Sinabi ko lang kung ano ang totoo, Damian. At kung hindi mo kayang panindigan ang posisyon mo sa buhay, hindi kita pipilitin. Pagkatapos, tumingin muli kay Eliana, ngayon ay maihalong pang-uyam at panliliit. At ikaw bata, sabi niya. Ingat-ingat din sa pag-akit sa mayayaman. Hindi lahat ng oportunidad ay para sa iyo. Nanginginig ang panga ni Eliana. Hindi siya takot, galit siya. Pero hindi siya nagsalita. Hindi niya ibababa ang sarili niya sa ganung antas. Ang sumagot ay ang ina niya. Anak, sabi ni Aling Rosa,
nakatingala kay Cassandra, ngunit mapayapa ang tono, ang tunay na mayaman, hindi nanliliit ng kapwa. Sumabog ang bulungan ng mga tao. Namula ang mukha ni Cassandra, at hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagkapahiya. "Let's go," mariin niyang sabi, nagmarch sa pabalik sa TV. "This conversation is over." Hinarap niya si Damian bago sumakay. "If you walk away with them, Damian, tapos na tayo." Nagtagpo ang mata nila. Walang salita. Walang hangin. At dahan-dahan, umatras si Damian, pero hindi papunta kay Cassandra. Papunta siya kay Eliana at sa ina nitong nakaupo sa gilid. At sa sandaling iyon tuluyang bumagsak ang mundo ni Cassandra. "You made your choice," bulong nito, bago isinara ng malakas ang pinto at pinaandar ang Athis palayo. Pag-alis ng sasakyan, muling bumalik ang katahimikan. Nag-aalinlangan ang mga tao kung dapat bang huminga o magpalakpakan. Si Eliana naman ay naiwang nakatingin kay Damian, hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit? Gulo? O awa? "Damian," mahina niyang sabi. "Bakit mo to ginawa?" Tinapunan siya ni Damian ng tinging puno ng sakit at pagod. "Dahil sobra na, Eliana," sagot niya. "Sobra na ang pagtakbo ko mula sa mga maling tao. At ayoko nang maging taong naninirang ng iba dahil lang sa titulo ko." Umiling si Eliana, hindi pa rin alam kung maniniwala. "Damian, tulungan mo akong magsimula ulit," pakiusap niya. "Hindi sa negosyo. Hindi sa pera. Kundi bilang tao." At dito nagsimulang manginig ang mata ni Eliana. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil sa unang pagkakataon mula nang nag-cruise ang mga landas nila, narinig niya ang tinig ni Damian na tunay at hindi nagtatago sa likod ng kayamanan. "Kung gusto mong ituloy pa ito hanggang sa resolusyon, sabihin mo lang." Narinig ni Eliana ang mga salita ni Damian, pero mabigat pa rin ang dibdib niya. Hindi ganoon kadaling kalimutan ang lahat ng sakit, kahihiyan, at galit na ibinato sa kanila kanina. Kaya kahit malumanay ang tinig ni Damian, hindi niya agad sinagot. Huminga siya ng malalim. "Damian, hindi ko alam kung kaya ko," sabi niya, hindi umiiyak pero nanginginig ang boses. "Ang dami mong sinabi kanina. Ang dami mong ginawa. Kahit sabihin mong nagbago ka, hindi ibig sabihin mawawala agad ang lahat ng sugat." Tumango si Damian, parang tinatanggap ang katotohanan. "Alam ko," sagot niya. "At hindi ako humihingi ng kapalit. Hindi kita pinipilit. Hindi ko sinasabing dapat mo akong pagkatiwalaan ngayon. Gusto ko lang magsimula sa tama at maging mabuti." Napatingin si Eliana sa sahig. Tahimik ang paligid. Maging ang mga usisero, biglang nawala ang ingay. Para bang lahat ay nag-aabang kung ano ang sasagot niya. Ngunit bago pa siya makapagbukas ng bibig, si Aling Rosa ang unang lumapit kay Damian. "Anak," sabi nito, "marahan, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ka ba nahihiya na kanina lang, halos ginulo mo ang anak ko sa init lang ng ulo mo?" Napaupo si Damian sa mababang pader sa gilid. Bumuntong hininga siya, parang napagod na sa bigat ng sarili niyang puso. "Tita," sabi niya, "hindi ko inaasahan na patatawarin niyo ako ngayon. Pero gusto kong ayusin ang nagawa ko. Lahat. Hindi ko pwedeng baliwalain lang ang pananakit ko, lalo na kung ang nasaktan, walang kalaban-laban." Huminto si Aling Rosa, tinitigan siya mula ulo hanggang paa, at doon lamang siya tumango. Ang isang tao, sabi ng ina ni Eliana, hindi hinuhusgahan sa pagkakamali niya. Hinuhusgahan siya sa kung paano siya bumabangon mula roon. Nagulat si Eliana. "Nay." Pero tumingin lang si Aling Rosa sa anak niya, saglit nang umiti, at saka tumalikod na parang ayaw pang marinig ang sagot nito. Nagtagpo ang tingin ni Damian at Eliana muli. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko," sabi ni Eliana. "Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala." "I know," putol ni Damian. "At hihintayin kita. Hindi bilang sisi. Hindi bilang kung sino man ang tingin sa akin ng mundo. Hihintayin kita bilang ako. At kung dumating ang araw na handa ka, nandito lang ako." Dito, hindi na nakapagsalita si Eliana. Hindi dahil napilitan kundi dahil, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya minamaliit, hindi siya ginagawa ng dahilan, at hindi siya inaabuso ng lakas. Lumapit si Damian, ngunit hindi siya hinawakan. Nakatayo lang siya sa harap nito, may paggalang, may espasyo, at may pag-unawa.
Maraming salamat, sabi niya ng dahan-dahan. Sa pag-intindi, sa pagpigil ng sarili mo, at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong humingi ng tawad. Hindi tumugon si Eliana. Tumango lamang siya. At sa huling sandali bago umalis si Damian, nagsalita siya muli. Eliana, kahit hindi mo pa ako mapatawad, isa lang ang pangako ko. Tumingin siya sa diretso sa mata nito. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ang nangyari ngayon. Kahit kailan. Pagkatapos noon, lumingon si Damian at naglakad palayo, hindi bilang talunan, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang taong nagsisimula ulit mula sa simula. Si Eliana naman ay nanatiling nakatayo roon, pinagmamasdan ang papalayong anino niya. Hindi pa tapos ang lahat, hindi pa malinaw ang kinabukasan, pero isang bagay ang sigurado. Ang mundong puno ng yabang at pagmamataas ay nagsisilbi ring paalala na ang kabutihan, kahit anong dumi o galit pa ang sumubok magtakip nito, ay palaging makakahanap ng paraan para muling lumitaw. At sa mga mata ni Eliana, hindi man niya sabihin ng malakas, naramdaman niyang may isang bagay na unti-unting nabubuo. Hindi pagmamahal. Hindi pa. Kundi posibilidad. Isang posibilidad na, balang araw, kapag hindi na masakit ang lahat, baka kayang magsimula ulit. At baka kayang pagbigyan ang isang taong handang magbago hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niya maging mas mabuting tao. At doon natapos ang kwento, hindi sa isila na, hindi sa fairy tale ending kundi sa pinaka-realistic at pinakataong paraan. May natutunan silang lahat. At may binuksang panibagong pinto ang pagkakataon. Panoorin hanggang dulo upang malaman ang buong katotohanan. Like, subscribe, comment, at share para mas maraming maantig ang puso.